Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, tumaas ang kilay ng ilan. Tapos yung iba, nasayahan naman. Meron kasing bagong video lumabas ngayon na kung saan inendorso ni Senator Robin Padilla si Senator Amy Marcos, knowing na si Senator Robin Padilla ang presidente ng PDP Laban. Maraming nagtanong kung si Senator Amy Marcos ba ay i-adapt ng PDP Laban. Kasi si Senator Amy Marcos ay tumiwalag na sa alyansa ni Bongbong Marcos at balita-balita mga kabibig na pinagbawalan yung mga congressman na ikampanya si Amy Marcos. Laglagan kung laglagan. Dapat hindi daw makapasok si Senator Amy Marcos bilang senador sa eleksyon. Naku po! Dahil daw sa ginawa ni Senator Amy Marcos na hearing. Nako po! Oo mga kabibig. Kaya, baka itong pag ano ni Robin Padilla ba, pagtaas ng kamay niya kay Senator Amy Marcos, ito yung palatandaan na open ang PDP Laban para i-adapt si Senator Amy Marcos. 10 lang ang PDP Laban, di ba? Kulang pa sila ng 2 para sa Magic 12. Isa na ba si Senator Amy Marcos na maging parte ng PDP Laban? Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin itong si Senator Amy Marcos. Ano ba talaga ang kanyang paninindigan? Tutulong ba talaga sa mga Duterte o doon sa kanyang kapatid? Okay, kung doon sa kanyang kapatid, parang malala na ang awayan nila. Talagang totally tinapon na siya, sinuka. So, dito na lang siya sa Duterte ngayon. Okay, ano ang official stand ng PDP Laban sa kanya? I-endorso ba? O bahala na sa kanyang kandidatura? Ito, may breaking news. Post ng Paulo Duterte supporters 16 minutes ago. Ano, itinaas na ni Senator Robin Padilla ang kamay ni Senator Amy Marcos. Basahin ko Breaking. Senator Robin Hood Padilla endorses Senator Amy Marcos for her rerun or re-election as senator this coming election. Okay? So, ang presidente ng PDP Laban, si Robin Padilla. Kaya lang, ang chairman, si PRRD. So, ano ba itong ginawa ni Senator Padilla na pag-endorso? Ginawa niya on his own or as a party president? May clearance ba ito kay PRRD? Ano sa tingin niyo? Bago lang galing sa bagong galing sa Netherlands si Senator Padilla. I don't know kung napag-usapan ba nila ni PRRD tungkol itong pag-endorso kay Senator Amy. But I believe, di ba, tuloy-tuloy ang Senate hearing. Ang nandyan palagi is ito, Senator Amy, Bongo, Cayetano, Bato, and then Padilla. Silang 5. Tingin ko, napag-usap-usapan nila ito. Tingin ko lang ito, opinion ko lang. Hindi gagawin yan ni Senator Robin Hood Padilla kung hindi niya kinausap. Hindi nila napag-usapan ito with Senator Bato, Senator Bongo. I'm not sure kung may basbas ito ni President Duterte. Okay? So, ang tanong, iboboto nyo ba si Senator Amy? Kasi yung 10, made up na tayo doon. Duterte. Official na si Doc Mata na kasama sa lineup. So, Duterte. So, kailangan pa natin ng 2. Sayang naman yung 2.
Marami akong nababasang post, kung hindi natin kumpletuhin yung 12, baka daw biglang makapasok sina Kiko at saka Bam Aquino. Manang, tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee, I, infrastruktura, M, modernisasyon, E, elektrisidad, E, ekonomiya, tapatan. tapatan, Tapat na kaibigan. tapat sa bayan. Iboto si Senator Aimee. 39 sa balota. Senator Aimee Marcos, number 39 sa balota. Paulo Duterte supporters, sabi dito, pero di natin maipagkaila ang pagpupursige ni Senator Aimee na maisiwalat ang mga nasa likod ng pagka-aresto ni FPRRD. Mag-isa lang siya na lumalaban. Totoo naman. Kaya lang, sinusuportahan ni na Senator Cayetano, Bato, Padilla, Lelantan. Kaya nga, nakuha niya ang 3/4 puso ko. Hehe. Seriously, I really adore her for being so brave to take the action. Friend sila ni PRRD. Hindi naman siguro same ugali nila ni Ngagba. Ronquillo Jeffrey. Wag magpalinlang boss. Pag ipa-impeach niya kapatid niya, iboboto ko siya. No to Marcoses. Again, please lang. No to Makabayan Black. Okay. Sabi ni Paulo Duterte supporters, panahon na ang nagsasabi kung talaga bang matalik niyang kaibigan si BP Sara. May nakita kong post ni BP Sara. Sabi niya, ni BP Sara, ang friendship namin ni Senator Aimee is beyond politics. As far as I'm concerned, she is still my friend, sabi ni BP Sara. Nabasa ko yan, post. So malalim ang pagkakaibigan ni Senator Aimee at ni BP Sara, beyond politics. Hedge Joel Gapan, no way, sa mga mangga na naman, hindi na kayo natuto. Kahit gawin niya lahat, tapos dahil nadala niya ni PRRD sa head. Never again. Mahirap magtiwala. Pero may naitulong din talaga siya dahil sa hearing, nalinawan ang taong bayan. Sabi ni isa, give her a chance, consider she is fighting alone for FPRRD's arrest. Okay, so hati ang reaksyon dito ng mga DDS. Kalahati, gustong bigyan ng chance si Senator Aimee, ang kalahati, wala na talaga, never again. Okay, kung ako ang inyong tatanungin, ulitin ko, yung Duterte, made up na yon. Mayroon na kaming sample ballot. Kailang, plano ko, dagdagan ko pa ng 2. Para hindi naman masayang yung 2. Baka biglang makapasok si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Nako, sigurado boboto sa pabor sa impeachment ni BP Sara yung 2 na yun. So, meron akong pinagpipilian na idagdag. Isa na yan si Senator Aimee, ex-Senator Honasan, Gonzales, Norberto Gonzales, Colonel Allen Capuyan. Sino pa ba? Yan, itong 4. Pinagpipilian ko. Allen Capuyan, DMA Class 1983, dating NCIP Commissioner panahon ni PRRD. Okay. Hunasan, talaga magkaibigan yan. Hunasan at Duterte. Norberto Gonzales, nagsasalita siya against sa PBBM admin. Then of course, Senator Aimee Marcos. So, wala pa akong decision. So, kayo, kung ayaw nyong butuhan, okay lang. Basta importante, butuhan natin yung Duterte. Kung ayaw nyong isama si Senator Aimee, respetuhin namin kayo. But yung mga gustong iboto, maganda rin yan kasi naniniwala ko,
pag manalo si Senator Amy as senador, ngayon, isa siya sa mga tutulong sa impeachment ni Ito ang komento ng ating mga netizen. Parang gusto ko na siyang i-vote para di pa talaga 100%. Pag-isipan ko pa, may kulang pa para masabi kong tunay ang ginagawa niya at tunay siyang kaibigan ni VP Sara. Yan. Parang konting push lang Senator Amy Marcos. Kadramahan lang yan. Hiring-hiring niya kung totoong may malasakit yan on the spot na hinuli si Tatay Digong, kumilos na siya. Now, pareho, move para iboto. Ako. Huwag mo nang iboto kasi kami rin di rin namin iboboto yan. Huwag na tayong magpadala. Tapos na ang Marcos. Remember kung ano ang sabi ni VP Sara? Never again. Halaka. Naku, paano yan mga kabibig? Parang hindi epektibo itong itong kampanya ni Senator Ben Padilla kay Senator Amy Marcos. My vote is for you. Merong nagustuhan din si Amy Marcos. Sana ipakontempt mo na si Torre, please po. Mas lalo kitang ikakampanya kung kakasuhan mo si Torre kasi hinahamon niya kayo na kasuhan daw siya kung may problema kayo sa kanya. She will have a big win despite pollsters saying otherwise. She will have an upset win, surprise victory, despite distractors labeling her a political has-been. Senator Amy is a shrewd politician. She knows the game. Dahil itinaas ni Robin ang kamay mo, ang buong kamusliman sa Mindanao ay sayo. Iba ha? Iba pala ang power ni Robin Padilla. Pero nakita nyo sa video mga kabibig, they talk about Mindanao. Diba? Promote ni Robin Padilla kung ano ang magagawa ni Senator Amy Marcos sa Mindanao. Ang galing. Ang galing talaga. Maganda ang pang-isip. Kasi alam naman ni Amy na baka hindi ako mananalo sa Luzon, baka sa Visayas konti lang yung boto ko. So doon na lang ako sa Mindanao kasi ang Mindanao, hindi pa naman ito masyadong na-develop, di ba? Kailangan ng maraming, kapital ang Mindanao. Kailangan buhusan ng maraming kapital ang Mindanao para maging mayabong ang ekonomiya ng Mindanao. Which is tama naman ang ginawa ni Senator Amy Marcos. Magfo-focus siya sa Mindanao. Diba? Mga kabibig, ano ang inyong komento tungkol dito mga kabibig? Ito ha. Ito na. Kung si Amy Marcos ay posibleng i-adapt ng PDB Laban, si Hanilet Avincenia Duterte, kinasusuklaman yata si Senator Amy Marcos. Paipik-ipik daw ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Ito ang video ha, nung na-interview si Miss Hanilet kung ano ang kanyang reaction, kung ano ang kanyang masasabi sa Senate hearing. Sige, ito na. Paipik-ipik lang yun. Okay, go. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate? Sa Senate, ano na lang yun? Paek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako niniwala sa kanya. Bakit po? Alam mo, hindi naniniwala si Hanilet. Paek-ek lang yun, hindi ako naniniwala sa kanya. Sabi pa ng isang OFW, ma'am, huwag na kayo maniwala kay Amy Marcos. Hindi na ako maniniwala sa kanya. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si VP, ma'am, ha? Pagtank ka lang po. Ano lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga nangyari? VP, ma'am, huwag Di ba siya nakita ano nangyari? Again ha? Mas gusto Pero ko yung ma'am, sagot niya. umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate? O Sa Senate, ano na lang yun? Paek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako niniwala sa kanya. bakit po? Malabudin talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Baka matigil si VP, ma'am, ha? Pagtank ka lang po. Ano lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga nangyari? VP, ma'am, huwag Di ba siya nakita ano nangyari? Pero, nirerespeto din natin ang tawag dito, ang emosyon ni Hanilet Avincenia, of course. Diba?
Kung talagang ano ka, kaalyado at kaibigan ka ng mga Duterte, that time, umaksyon ka agad. Bakit parang huling-huli na? 'Di ba? Sabi ni Kifichu, si Crisette to. Sabi ni Crisette, salamat sa hearing pero saan ka noong March 11? Ito yung sabi ni Miss Hanelet. I am grateful for the Senate hearing that has Amy getting into details that Nicholas Kaufman can use in his defense. But seeing Hanelet Avancenia says ek-ek lang ang hearing ni Amy, these questions bubbles to the surface and I hope to have a clear answer to this. Sa 12 hours that PRRD was detained at the Villamor Air Base, while Sara and Bongo and PRRD's lawyers tried to get in, why didn't Amy go to Air Base and literally throw her weight around? Tama mga kabibig. 12 hours na nakipaglaban si Bongo doon. 12 hours nakipaglaban si Inday Sara at si PRRD. Saan ba si Amy that time? Tory could stop Sara because he was acting on orders of the government and presumably BBM. Sara had power only in name, but we all know they've disempowered her. But where was Amy? The government top leaders can't stop her as she is in their family. What will they do if she forces her way in? Shoot her? Have her impeached? If she really cared about PRRD, where was she? Tama. I need an answer to this as it is a big solid wall that conceals Amy's intention. Would appreciate if she finds a way to answer the questions on everyone's mind. Nasaan kayo? Ba't hindi kayo kumilos sa araw mismo na kinuha si PRRD? Oo. Kung masagot ito ni Amy pa, posibleng mapaniwalaan pa siya. Nasaan ka nga, Amy? Yung kaibigan mo si VP Sara pumunta sa Villamor Air Base. Pumilit pumasok. Nasaan ka ba that time?